Magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan. Magandang gabi. Hindi ako retire. Retire din. Labing-anim na taon ako sa servisyo. Napagawi ko kagabi. Nakita ko sa Facebook, binibira ako. Ba't talaga natak ng mga gato? Para taas mo na lang kamay yung mga kasama ko kumando ng FDF. Taas mo na lang kamay, yung mga FDF, no? Yung iba nakakilit lang. At maraming gustong sumama eh. Pero sabi namin, galalang mo ko. Hindi pa naman kailangan. Okay? Hindi naman ito paramihan eh. Hindi ito paramihan. Kakitaan ko ng tama. Kung sino nasa katwiran. Kaya kahit nag-iisa ka lang, sabi nyo. Isa lang, basta ikaw nasa katwiran, may labang ka. Okay? Hindi ito paramihan. Ngayon gustong sumama, mga Pilipino na gustong sumama sa atin, alam kayo, sumama kayo. Pero yung mga natatakot, huwag kayong matakot. Nandito kami. Okay, kwentuhan ko kayo. Anong kilala nyo ako? Kasi siya na kayo, mapakangapa. Okay yan? Kaya nyo, ang nabok sa maka? Okay. So, sabi ko nga, 16 na taon ako sa servisyo. 16 na taon. Plus 1983 ng PNA. Mga sikat-sikat na mga klasiko. General ano? Nakasikat niyo. Gusto na, bisa! Gusto na. Kaya yung, ano ba siya? Yung mas medical advisor. National Security Advisor, si Ted Allen. Kaya may apat akong listahan nga, kasama si Ted Allen, na naging sikat. Noong 1983, tinatay si Ninoy. Nagre-ringer kami, nilumutan kami, atay si Ninoy. Sabi nga namin, si Benigno Aquino. Pagka naman kaya, tuloy-tuloy na yan, sumako. Kaya, pagka pinatay si Itay Sara, magtuloy-tuloy yan. Diba? Pagkain si Duterte, magtuloy-tuloy yan. Kaya huwag nyo lang ulitin. Mali ang recipe. Huwag nyo na ulitin yung nakaraan. Uulitin. Respetuhin nyo yung history natin. So, nung pinatay si Ninoy, hindi nagtagal. Nag-people power na. 2 taon, 83, 84, 85, tapos 1985, na-assign na ako sa Quezon. Galing ako ng Davao Norte. Doon ako nakatikin ng Binyan. Baptism of fire. Tapos, makikilala nyo naman sa ano man tayo ito? Pinoy Survivor. Pinoy Survivor. Nag-acte. Pinoy Survivor. Okay. Tapos pinunta kami ni Colonel Honasan sa Cagayan Valley. Colonel Honasan. Tinatanong yung mga official ko, bakit nanda si Sandre? May kudeta ba? Meron daw. Sabi ng mga kasama ko. Nalay pumutok na February 86. November pa lang, nag-uusap-usap na mga official. Buti ngayon walang nag-uusap-usap, ano? May nag-uusap-usap pa sa EFP, sa PNP. Wala. Bayad na. Mag-professional sila. Professional. So, kami noon, kung bumaba kami, nauna ako. Sabi ko na sa CEO ko, alamanin ako doon sa sinasabi ni Colonel Aguinaldo eh. Magpapatrol na kami, tapos mababa kami ng mundo, tapos noon, isasakay namin yung mga baril namin. Sa bus, tapos kami bababa na kami. Yung ano namin, susunod, ay sabi ko, sir, nakapirma ako lahat doon eh. So, pinakagabi, mauna ako. O daw, mauna ako, tapos malamak kung totoo. Kung totoo, itatawag ko. Sabi ko, sir, sabihin ko na lang sa radyo, para may mamonitor, ikakasal na ako, sir, mag-inom ka. Ibig sabihin nun, tuloy na tuloy mo kita. Okay, baka ako. Hindi nagtagal, sir, makasama na ako, inom ka na. Hindi umiiyak na. Meron na nahuli ko sa Malacanang. Si Nick Morales, Captain Nick Morales, at saka si
Major Brillante. Balak pa naman namin, namamista ako, ikapo si Colonel Major Brillante sa Ranger. Gusto namin ikapo. Tapos umutok na, sila hunasan, nag-withdraw, ang Aguinaldo. Si General Ramos, Kalipusa, pinagay niya hunasan yung pirma ni Marcos Sindo at pinakitang ganyan kay Ramos. O kita mo, papahuli ka, ay pasusumali ni Ramos. Ngayon, sumali si Ramos. Ayun, naging hero, naging presidente. Okay? Pinatotoo ko ito. O di, fast forward na, pagka-revolution. Lumabas ang military. Nandun si Ramos, nandun si Enrique, nandun si Hunasan, nandun yung rank. Wala naman ngayon yun. Walang Hunasan, walang Ramos, walang Enrique. Natatayo para sa inyo. Wala. Nandiyan ang FDF. Nandiyan kami para sa inyo. Huwag na lang. Huwag na lang. So, kami, kaya kami tumatayo kasi may mali. Sobrang mali. Yung Filipino Guerrilla Forces, nandyan para protektahan ang Pilipinong pamilya. Yun yung rason. Kasi nakita namin ko, nag-usap kami ni Commander Bukay, ni General Beltran, dinala niya sa amin na bakit kung wala talaga hindi mo maasahan, wala. E paano, makukulat tayo sa araw, lulusukin na tayo. Mas maganda tayo. Hindi ka papaya, nasupiling tayo. Kaya nandiyan yung Filipino Forces. To defend the family, to defend the barangay, and to defend the country, and in so doing yung armed forces, we will help them at saka yung PNP. Yan. Then, pagkatapos nun, handa lang, prepare lang. Okay? Kaya tapos, kumay sunod. Meron ko sasabihin, ako yung kami disperse. Okay. So, kwento muna ako, kwento. Bear with me. Tapos nun, yung balik ako dun sa EDSA. Pagkagaling ng EDSA, nasugdan yung Cory Aquino ng Panay Kudita. Kasi the Queen, Black Saturday. Nandun ako, nakikita ko. Yung iba sa inyo, wala. Hindi ba nga, sila Commander Bukay, sila General Simoy, yung mga iba dito, nakita nila. Nandun kami. Yung iba nag-participate. 1989, pinakamadugo. Diba? Pinakamadugo. Alam niyo lahat yun. Kudeta. Pumunta yung dalawang klase sa akin. Sa bahay. Sabi, Iging ang kilala sa akin. Iging. Kasi Enrique. Iging. Kailangan ka namin sumali dito sa kudeta. Sabi ko, sinong iupo? Ewan namin, compartmented. Sabi ko, putang ina, mamamatay kayo? Mamamatay sultano nyo? Hindi ko alam kung sino iupo. Iba karapatan ninyong malaman kung sino ang iupo. Kasi ako, karapatan ko malaman. Kung sino pakinabangan ako, maging commander ako, hindi ko sasapalaran yung buhay ng tao ko para i-send lang mong ganyan and then maya-maya ako yung magsasabi sa magulang niya o sa kapatid niya o sa asawa niya, sa anak niya, sorry patay din asawa o patay na. Nagkudete. Pero hindi na alam kung sino ko. That's why hindi ako sumali. No? May ka na naninira, sila sumali. Ako di sumali. Why? Because at an early age of lieutenant, alam ko na may mali. Mali ang mag-destabilize ng isang gobyerno. We are being paid by the people of the Philippines to search and protect the people. Hindi mag-kudeta. Kaya yan ang sinasaksak sa inyo ngayon ng AFP ninyo at ng PNP. Hindi kudeta. Hindi dapat ganon. Hindi nyo tinig. Hindi incite to sedition, incite to rebellion. Kaya huwag ninyong asahan yung AFP ninyo at yung PNP ninyo. Nakikiramdam lang sila.
It is expecting too much from them kung inyong aasahan sila. Sino ang aasahan nyo? Sino? Taong bayan! Tayo! Taong bayan! Not even me! Not even me! Kayo! Kayo! Ikaw! Lahat kayo! We will draw strength from each other. Tayo! Wala tayo ibang aasahan kundi kayo! Okay, 1989. Kulit ko na. 1989. Kasi sisigit-sigit si Bukay, Commander Bukay. Baka nakita niya na dito, kailangan kong makapahinga. Pero minamalat na. Minamalat ko kapalit ko eh. Kaya, 1989, sinasabi ko yoko. Yung pala, kaya ako nilalagay sa isang ranger company. Akin ang airport. Kukunin ko airport. Ano pa rin? Kaya, hindi ko pumayag. Kaya, pumatok na yung 1989, pwede ka na. Alam mo sabi ng mga klase ko? Sabi ko kasi, may pamilya ako. Inakarga ko yung anak ko. Kakaisang linggo pa lang, kakalabas pa lang sa hospital. Ano gusto nyo iwanak yung baby? Iwanak yung anak ko. Alam mo sabi ng lista ko? Sige, yan ka na sa pamilya mo. May pamilya rin naman kami, pero mamamatay kami para sa taong bayan. Wow! Patrick yun. Hindi mo konsensya nyo ko. No? Kaya kayo, huwag nyo kong konsensya yung Armed Forces. Kaya makinig kayo sa kwento ko. Totoo itong experience. Totoo. Kaya nga, doon ako kumukuha ng lakas ng loob kasi pinaanan ko. And thank you. Hindi ako sasali. Ayoko ng kutita Manilan. Ano nangyari? Naipit sila sa Makati. Naipit na sila. From point, lumapasok na sa Makati. Ay doon na tinatawag na Makati. 1989. Okay. 1989. Makati. So, nung Makati, nang problema na sila. Nagkakakuha ka na. And very bloody na. Ginagapang na. Ito na yun ako. Nakonsensya. Mamamatay yung mga kaklase ko. Ako lang yung nagigras. Ako yung nakakiya. Sige, sasama ako. Re-rescuein ko yung mga ka-ranger ko. Bakit? Gusto ko matinipin nyo to. Ang mga musang, hindi iniiwanan ang kapwa musang. Nanding, nandito ka? Nanding! Saan ka? Nanding! Yang musang na yan, matapang yan. Matapang yung musang na yan. Class 45. No? Matagal kong kasama to sa Davao. Kasama ko sa Davao. At hanggang sa nagse-security ko, magkasama. Tinanong ko siya kung gusto niyang i-secure si Vice President. Payag siya at yung ibang kasama. Payag siya. Okay? So, kung may magse-secure kay Vice President, kilala ko to, sasamahan ako to secure Vice President. At yung mga ka-FGF natin, all over the country. 7 milyon yan. 7 milyon yan. Okay. Tuloy ako sa kwento ko. Baka i-disperse tayo kung kailan matapos ako eh. Walang tatong mga buhay to. Okay, so sabi ko, susugutin ko. Nag-aareglo ako ngayon ng rescue. Magre-rescue ako sa mga ka-ranger ko. 14 lang kami. Humanap ako ngayon ng mga ranger, Tuginay, si Arat, pangalan ko sino yun? Basta mga ka-ranger ko. Si Doktor, mga legend, si Paet, si Joe Paet, mga instructor namin at mga legend yan sa Ranger Regiment. Tinanong ko lang,
Sino sasama sa akin? Patay kung patay. Sir, kami sir. O buta na, sasama sila, patay kung patay. Okay, sabi ko, ganito plano. Kailangan ko ng baril ng mga NPA. Yung mga recovered natin. Huwag yung baril natin, yung recovered natin NPA. Tapos doon, kunin natin, dali natin doon, mag-volume of fire tayo doon sa mga PNP na lumalapit. At upakan natin, then tapo natin yung mga baril. O sir, okay yan sir. O nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Aet, sir, may problema. Ano yung problema? Yung susi ng armory, ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matapalaw. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, sir, bakit ayaw mo ibigay yung susi? Kailangan kong isusi. Sabi niya, hindi pwede, saan yung gagamitin yung susi? Kukunin yung baril, hindi pwede, lalabas yung baril. Sir, mamamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo, tapos iwanan mo. Hindi dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So ano nangyari? Ang nangyari, away-away kami, biglang may tumapik sa likod kung ganyan. Si Captain Boy G. Pangilinan, class 79 PMA. Yung naging Bureau of, Katapang ngayon, Bilibid. So, siya lumapit, edikam siya ni General Enrile. 1-star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PNA. Pasabihin sa akin ni Captain Pangilinan, bakit ang init ang ulo mo? Maga-maga. Sir, putang na sir, ang daming general sa bansa natin na walang may bayad na tumayo. Uy, parang totoo yan ha. Parang totoo yan ha. Ang daming general, ulitin ko, ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Okay. Huwag nyo nga asarin mga yan, kasi nagtatrabaho lang na. Hindi nyo na, kailangan magtrabaho. Mamaya, sasamahin sila sa akin. Hayaan nyo, huwag niyo papasinin. Kasi pagka nagkapikunan to, walang mangyayari sa atin. No? Lubog ang bansa natin. No? Pag ito nagkapikunan, magde-declare ako ng People's Revolution, yari silang lahat. Yari tayong lahat. Okay? So, mamaya muna. Patapusin yung kwento ko. Meron pa trailer eh. So, ano nangyari? So, sabi ko doon sa mga kasama, kay Sir, kay General Enrile. Ang daming general walang gustong tumayo, Sir. Ako may payak, sabi ni General Enrile. Sir, mamamatay ka doon, papatayin ka doon. Hindi, kasama kita. Sabi, ako Sir? Oo, kasama kita. Nag-volunteer kami. Ay, hindi Sir. Ayoko mag-volunteer. Ano ako makapili? Sasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag ka agad siya, Colonel Abadia, class 62 PNA, lista niya, nasa J3 ng headquarters. Ang chief of staff noon, si Tevilla, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng message sa akin, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, class 85, nandoon sa Makati, nakapadala ng messenger na, Sir, tulungan nyo kami dito. Yun si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala nang Boy Bakuna. Wala na. Wala nang chief of staff na Boy Bakuna. No? Pero at that time, he was a lieutenant. A second lieutenant. Okay? Kami, first lieutenant. Okay? So, sabi ko, sige sir. Gusto nila, magsuot ako ng itim, ng ranger. Bakit sir? Sabi ni Colonel Urgelio, G2PA, intelligence. Suot kayo ng ano. Ang kasama namin, 6. Kaya yung mga naninira sa akin, mga putang ina nyo, wala kayo doon. Wala kayo doon. Nandun ako. Sinagip ko ang Pilipinas ng Civil War. Na yun ang ginagawa namin ngayon. Sinasagip namin. Diba? Okay, tuloy sa kwento. Galit-galit eh. So, sabi ko, Sir, 6 tayo. Sino? General Enrile, Captain
Pangilinan, AD Camp niya, class 79. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, CMO Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Mista ko, si Lieutenant Dudong Paune, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Tamukyo Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusot ako ng itim ng Ranger. Bakit, sir? Para daw alam na Ranger kami. Papasok. Kaya kung hindi na kailangan, sir, mukha ko ID. Mukha ko ID. Kilala ko mga tao na yan. I trained half of the soldiers there in Makati. Nakasama ko sa Mindanao, yung iba na kasama ko sa Cagayan Valley. At yung 400 dyan, tinuruan ko. Okay? Mga asintado, kaya asintado yun. No? Binabaril ko sila, tatama ko sila kung saan. Ito yung bulaklak, tatakbo sila. Dapa! Nasabihin ko ganyan. Nakasniper ako. Dapa! Eh, pagdapang ganyan, nakapikit siya. Tumigil ka! Anong tignan kung nakikita nyo? Bulaklak, sir! Bang! Wala mo, sir! Wala ng bulaklak! Kaya matitapang yan, mga yan. Sanay na sanay. Lutong-luto. Ngayon, bakit pagdating namin doon, nagwe-wave ng white flag si Captain Pangilinan. Tapos sabi ko, tigil, sakyan, dalawang sasakyan. Baba ako. Challenge kami ng password. Alam niyo yung password, pinakailan may counter ka. Pag sinabi, Nara, sagot ka, mahogani. Kung ano, depende sa password na pinag-usapan ng mga sundalo. So, challenge ako. Sabi sa akin, sir, Papa Whiskey, host, Hugoster, Papa Whiskey, password. Papa Whiskey, Nara. Alam niya, sagot ko, hindi ko alam eh. Sabi ko, gago! Gago! Di mo ako kilala? Tapos sininagan ako ng flashlight, ng spotlight. Ay, sir! Ikaw pala yun, sir! Oo, nasisilaw ako. Tanggalin mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan pa si Lieutenant Kapuyan, yung mista ko. Yung naging NCIP. NCIP, tumatakbong senator ngayon. Iboto nyo! Si Captain Kapuyan. Meron pang no? Meron pang vlog eh. Plug pa, may plug pa. Boto nyo si mista ko, si Colonel Kapuyan. Dating NCIP. Okay, balik. Pagkatapos nun, pasok na kami, negotiation. Ayaw pumayag ng Ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Enrile kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Baba na, nagkaroon ng negotiation. Number 1, walang ikukulong. Si Colonel Galvez lang, class 71, as the most senior. Walang ikukulong. Walang ididisband the Ranger Regiment. Walang ididisband. No? Lahat ng benefits ng namatay, nasugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yun yung mga negotiation. Tapos babalik sa barracks. Ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay. Nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Masaya na. Magbabalik ka na. Nakandun na sa green, sa Rustan, sa harapan, sa parking lot. Biglang sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos, unload yung bala na nakakasa. Unload. Tapos, nagtabogan na yung mga tao. Nagtabogan! Binahampas niya yung baril na ganyan. At sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga opisyal natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy nitong gera natin, itong labanan natin. Sabi ng mga sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Adan, Captain Lim, si Captain Pangilinan, lahat sila. Ako nakita ko delikado, puputok yun. Kasi mahirap pagpatakbo ng isang unit na walang opisyal. Walang opisyal. Kaya kinuha ko yung mic, nakakita si General Enrile na ganyan. Sir, pahiram, sir. Pahiram, kinuha ko. Tapos, makinig! Sino dito ang nakakakilala sa akin? Itaas sa kamay. Itaas sa kamay. Kaya nga, kilala niyo ako. Walang kaya kayo, kitang-kita na ako eh. Sino nakakilala? Itaas sa kamay. Tapos noon, sabi ko, kilala niyo ako, yung iba nakasama ko, yung iba tinraining ko. Kilala niyo ako, hindi ko kayo iwanan. Kaya gusto ko, ikabit ninyo ang magazine ninyo. Lock and load.
outset, nagkasahan na. Tuwan-tuwa ang mga tao. Yay! Ganun sila, yay! Tapos sabi sa akin ni General Mille, lumapit, Iting, alam mo ba yung ginagawa mo? Oh, sir. Oh, sir, alam ko. Delikado yun, ha? Nag-negotiate na tayo. Ayaw nga bumalik eh. Ayaw nga bumalik sa barracks eh. Kasi wala nang opisyal. Sumurrender yung mga opisyal. So sabi ko, ako bala sir, alam mo ginagawa. Ang ranger kasi, parang aso yan. Tadyakan mo yung puwet, yung buntot, kahit malaga ka, kakagating ka. Kaya yung ranger, pagka yan, kinagat mo, agaya ng ginagawa nyo ngayon, punta na kakagating kayo. Kakagating kayo. Kaya, ayun na. Tapos, in-announce ko, yung kaliwa, kanan, tignan ninyo, safety yung mga baril. Ganito, ang unang putok, manggagaling doon sa gobyerno. Tandaan niyo yung sinasabi ko ngayon, ha? May relasyon. Ang unang putok, manggagaling sa gobyerno. Mga bata, merong isang batalyon dyan ng Marine sa Forbes Park. Ngayon, gusto ko mula dito sa Makati, maglalakad kayo, tactical, 5 metro, ang distansya, the usual, left, right, mga baril. Ang unang putok galing sa kanila. Pag kami pumutok yan, patayin nyo lahat. Sabi ko, patayin nyo lahat, upakan nyo, at bumalik kayo dito sa Makati. Ako magdadala sa inyo. Kaya sabi ng mga tao, yay. Kaya tuwa-tuwa yung mga tao. Tuwa-tuwa yung mga tao. Tapos nung sabi ni General Enrique, ayan na, papasok na yung mga ranger, maglalabasan na, pupunta na ng barracks, pupunta ng Bonifacio. Sabi ni General Enrique dun sa mga opisyal, tawagan nyo ang mga sundalo dun sa Forbes Park, dun sa labas. Sabihin nyo, magtanggal sila ng magazine. Magtanggal sila ng magazine. Kaya, nung dumaan yung ranger doon, mga nagrebelding sundalo, sila yung may bala, yung baril. Sila. Pero yung mga sundalo ng Cory government, wala silang bala. Bakit ginawa yung desisyon na yun? Bakit ginawa? Para hindi magkasakitan, para matapos na. Kaya yun ang nangyari. Nakabalik, peaceful, tapos. Pero bakit ako umalis sa serbisyo? Binibigyan kami ng medalya, distinguished conduct star. Hindi ko sinuot yun. Never ko tinanggap ng award. Lahat sila nagkaroon, ako lang yung tinanggap. Bakit? Kasi hindi sinunod ng gobyerno Cory yung usapan na hindi tatanggalin ang Ranger Regiment. Kinulong ang mga sundalo namin. Kinulong lahat. Tumiwalag ang gobyerno doon sa usapan. Kaya walang kagana-ganang kausap ito, sabi ko. Kaya umalis ako sa serbisyo. 1995. Ayoko nang isugal yung buhay ko para sa ganyang klase ng gobyerno na hindi marunong sumunod sa usapan. Ano yung usapan niya ng gobyerno? Sinabi, pabababain ang bigas. Sinabi, pagpapatay ng tayo. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon. Korupsyon, kabaligtaran. Kaya ako, nalapas eh. Utang ina ninyo, ha? Pinuhay niyo ko eh. Nananahimik ako sa lungga ko. No? Nag-aalaga lang ako na aso. Dapat pinalilikuan ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi pinastos nyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Ngayon, ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo ha. Kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko na isang Pilipino rito masaktan.
Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. Ganyan ang Metran. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang mamsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, magkikirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang ang saktan dito, sabihin nyo sa akin.